Bago ang lahat, luma muna. Ang kulit ng Utah Jazz, na-trade si Russell Westbrook papunta sa kanila kasama yung second round pick at cash consideration. Kasama din doon si Chris Dunn na napunta naman sa Clippers na merong $17 million sa loob ng 3 taon. So anong makulit doon? Dahil iba-buy out or iwe-wave din ng Utah Jazz si Russell Westbrook para mapunta ng Denver Nuggets. As in yung Denver Nuggets, imbes na gamitan ng trade, dinaan sa waiver via Utah Jazz. Sa loob ng 2 taon na trade si Westbrook sa Jazz na binabayaran siya ng team na hindi siya naglalaro doon. Kung maalala nyo dati, yung Lakers tinrade siya doon para mawala ang $40+ billion na kontrata na nakuha naman ng Jazz ang first round pick. Tapos binay out si Westbrook na napunta ng Clippers. Kung saan dumaan si Westbrook papunta sa isang LA team, dun din siya dumaan paalis. Yung trade dati ni Westbrook mula Lakers papuntang Utah Jazz, ang mismong nag-offer nun ay Jazz sa Lakers para mawala yung kontrata, kapalit ng first round pick ng LA na parang napunta na to sa ibang team na ititrace ko na lang sa mga susunod na game or araw pala. Ang nakakapagtaka doon, 2 beses na trade sa Jazz si Russell Westbrook pero hindi pinalalaro at binabayaran nila. Dati sa OKC, galit yung mga fans ng Jazz kay Westbrook. Dito yung merong nagkaroon ng kasuhan na kung ano-ano pa ang pinagsasabay kay Westbrook kapag playoffs or kaya meron silang game doon. Magsasama sa Denver Nuggets ang former MVP na si Westbrook at si Nikola Jokic. 2 player din na nasa triple-double ranking. Merong namamagitan sa kanilang dalawa na 69 triple-double. Si Nikola Jokic meron 25 triple-double last season, yung iba pa nga hindi niya pinilit. Last season din nakaisa naman si Russell Westbrook. Kaya gusto siyang makuha ng Denver Nuggets dahil sa position na iniwan ni KCP. Nakuha din ng Nuggets si Dario Saric. So ito, nababasa ko lang sa mga post na kaya ang Jazz nakipag-trade ulit kay Westbrook ay para umingay ulit yung trade market or magkaroon ng mga trade discussion. Wala mga biggest trade na nangyayari. Ang Golden State at Jazz nasa standoff pa ng trade discussion para kay Markkanen. Sa senaryo or terms, pinalakas ng Jazz yung Denver Nuggets nang hindi sila naaapektuhan dahil yung Nuggets hindi basta-basta makakapag-trade na may kasamang cash consideration dahil lagpas na sila sa second tax apron. Makukuha nila si Westbrook sa minimum contract. Ang labas nun para magkaroon din ng ibang trade sa ibang team. Dahil based doon sa mga article, naiipit doon ng Utah Jazz kay Markkanen hanggang dumating yung August 6. So sinabi ko na to dati na mas papabora ng Warriors si Podziemski kaysa kay Kuminga. Ito kasi yung gustong makuha ng Jazz. Mismong galing na rin kay siya, mas mataas ang value ni Podziemski ngayon na lalong tumaas pa yon nung hinihingi ng Jazz bilang kapalit. Dahil to kay Klay Thompson, siya kasi yung pumapalit dati kay Klay sa starting unit. Expected tataas yung production ni Podziemski next season. Wala ding ibang teams ang may interest kay Markkanen dahil sa hinihingi ng Jazz. Ito example, pwede kasing gawin ng Clippers na nakawin sa Warriors si Markkanen bilang kasama doon sa Westbrook trade. Maglalagay sila doon ng 2 draft picks at isa pang young player. Pero dahil sa balyong hinihingi ng Jazz, malabo nilang ibigay yun. Isang example pa doon, yung kay Dejounte Murray papuntang Pelicans. 2 role player ang kapalit niya. Ang Jazz at Warriors pareho nag-iintayan kung sinong unang aayaw doon o susuko dahil based doon sa Warriors kasi lang ang interesado kay Markkanen na makuha dahil yung San Antonio umayaw na rin. Yung Miami pipigain sila ng Utah Jazz noon kaya malabong magbigay sila ng offer basta-basta. Pero yung Utah Jazz, kapag hindi nila tinrade si Markkanen by August 6, magbibigay sila ng pinakamataas na kontratang possible ibigay kay Markkanen ay $200 million. Lalong mahihirapan doon ng Jazz na i-trade si Markkanen.